Magandang hapon po sa inyo lahat mga kababayan. No? Alam po ninyo, ngayong araw na to ay isang napakamakasaysayang araw. Dahil sa araw po na ito ay muli nating nakita ano po, sa aking pagtingin ang pagkagapi at unti-unti pagbagsak ng imperyong US imperialismo. Po. Ngayon pong araw na to ay nagkasundo yung dalawang panig sa pamamagitan ng tagapamagitan na magkaroon po ng ceasefire. Tulad po ng batid ninyo ay apat na pong araw na, no? O 41 days na tong unprovoked war ng imperialismong US at itong mga Zionista sa Iran na nagsimula pa ho nitong Pebrero 28. Ano po, sa unang araw ng pawalang niya at patraidor na atake nitong mga kampo ng kadiliman na to sa Iran ay namatay ho yung Supreme Leader at yung 168, 170 na mga kabataang babae doon po sa siyudad ng Minab. At tulad ng alam ninyo, within hours ay bumuelta o bumawi itong Iranian forces, no? Sa pangunguna ng IRCG at lahat ho ng kampo militar ng mga Amerikano na nakapalibot sa buong Persian Gulf, no, ay tinamaan. At mula po noon hanggang ngayon ay tit for tat, no? Tirahin mo kami, titirahin ka namin at nakita natin during the course of this war na tumindig po yung Iran, no? Kasama ng Axis of Resistance, no? Apat na araw matapos ng digmaan ay pumasok po ang mga kapatid na Hezbollah sa Lebanon na isa ring strategic na lugar. Kaya nagkaroon ng hati doon sa tinatawag na war fronts. At matapos ang mag-iisang buwan ay nagpahayag naman ng suporta yung mga kapatid na Houthis. Dito po sa Yemen, may ilang mga ungas na nagsasabi na bakit late pumasok. Alam niyo, may tinatawag ko sa digmaan na strategiya sa taktika, ano po. Hindi mo papakita lahat ng baraha mo sa kalaban, no? Yung America all out, no? Kung ano mga tinitweet ni Trump, we will obliterate you, super obliteration, obliter of the obliter. Kung ano. Pero end of the day, putok din naman ang putok yung IRCG, di ba? At nakita nyo nga ano nangyari sa Tel Aviv, ayun, wasak na, no? Boom, 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 Tel Aviv. At hanggang sa umabot na nga ho yan sa sukdulang pananakot, no? Nakita nyo yung profanity laden ano ni Trump. Sabi naman, sanay na naman na tayo dahil meron naman tayo dito sa Barangay Pinas na si Mang Kanor. Ito extreme, di ba? Di ba? Packing bastard, open the packing straight, you will live in hell, lunatic, mga ganun, no? So lahat na sinasabi niya ay patama sa pagmumukha niya, no? At ito hong madaling araw sa pamamagitan niya, ironiko, no? Of all mediator, ito pang Pakistan na may mga nagsasabi na isang failed state ang tumulong, no, para maiwasan nga itong kasi kung gagamit na ng bomba nuclear yung mga kano dahil talo na nga, hindi rin naman papayag ang Iran na basta bombahin na lang sila. Hindi ba sa laki ng Iran, siya po ay times 3 ng Iraq. At the same time ay sandamakmak pa rin ang kanyang mga missiles. Maaring mawasak mo ang isang bahagi, di ba? Di ba yung sa Japan, Hiroshima, Nagasaki. Sige, wasakin mo Ispahan, wasakin mo Tehran. Pero hindi mo mawawasak yung buong bansa nila na napakalaki. Ano? Pero anong kabayaran, no? Pagwawasakin nila ang lahat ng energy infrastructure sa buong Persian Gulf. At siguro mabubura na rin sa mapa yung Israel. Anyway, peki naman siyang entidad, hindi po ba? So, wala namang may gusto nito, no? Except nga, yung baliw na si Trump at si satanistang Netanyahu o Netanyahu. Pero mabuti na lang at siguro naagapan, baka meron na rin mga sumipa kay Trump na mga tao, mga businessman o mga militar na nag-iisip pa sa kano na tanggapin na natin, hindi natin kaya yung mga Iranian eh. Kasi 250 lang naman yung 250 years lang kayo. Paano nyo tatalunin yung 600 years old na sibilisasyon?
'di ba? Sabi nga dun isang Iranian, no? Kayo ay mga nasa kuweba pa habang kami ay nagbibigay na ng karapatang pantao sa mga tao. Tignan nyo, i-google nyo si Cyrus the Great. Ano po? So madalit sabi mga kapatid, no, ito po ay artikulo ko sa mga media dito sa Barangay Pinas na hindi rin naman ipapublish. Kaya ako nagpasya ako na gawin ko na lang video. Ano. Siyempre may intindihan mo ang mga reporter natin ay mga manggagawa at siyempre ayaw din nilang mawalan ng trabaho katulad ng mga kapatid na jeepney driver. So, hindi naman ako mapipigilan. Hahanap ako ng paraan para mairehistro ko ang aking mga punto. Bukod doon sa video na ito, tulad ng batid ninyo ay tinatapos po natin yung ating aklat hinggil dito sa Iran at ipapasok po natin ang kaganapan ngayong araw na ito. So madalit sabi, ang sabi siyempre sabi ni Trump sila ay nagtagumpay. Ang naniniwala sa kanya ay siya lang at si Netanyahu. Samantalang ang buong daigdig ay nagpupugay at humahanga ano po dito sa mga Iranian. Tulad po ng sinabi ni Professor Richard Pape, i-google nyo na lang, no? Siya po yung pamosong Amerikanong akademiko ng agampan politika na nagsulat ho doon sa Substack ng kanyang The Escalation Ladder. Opo, ka-level po siya ni Professor John Mearsheimer at Professor Jeffrey Sachs. No? Ito po yung ating mga authority on international relations, geopolitics. Sana yung mga bopols ng mga akademiko mo dito sa Barangay Pinas na ang alam lang i-quote ay BBC at CNN. Dapat pagbababasahin ito. Ay, di ba? Mga Amerikano rin ito at ano. Pero yung kanilang pananaw ay nakabatay sa realidad. Ano po, hindi sila tuta lang Pax Americana o ng US imperialism kahit pa nga sila ay mga mamamayang Amerikano rin. Ano po. So, tingnan po nyo yung kanyang paskil. Sinabi po ni Professor Richard A. Pape na ang pagtanggap ng US imperialism dito sa 10-point agenda ng Iranian government ay isang strategic defeat. At ito po ay nakahihiyang pagkatalo na may ukumparan nyo no, doon po sa pagkatalo nila sa Vietnam. So matapos po ng Vietnam, ito po yung sumunod. Pero pwede rin yung sabihin na strategic defeat din yung doon sa Iraq. Di ho ba? Strategic defeat din yung dito sa Afghanistan. So pumunta ka ron, tinanggal mo yung Taliban. Then after 20 years, yung Taliban ang namumuno. At namumuno pa rin hanggang ngayon. So what's the point? No? Ito naman pong Iran, pinilit nilang i-regime change. Di ba? Pero end of the day, di ba, from back to Stone Age, ang nangyari ay naging back off. Di ba? At nangangalib ngayon si Trump na siya ang may regime change. Ano po? So ano ho ba yung 10-point agenda nung 10-point ceasefire demands ng Iran na tinanggap ni Trump, no? Sabi niyo reluctantly or what? Una, yung commitment to non-aggression. Kasi ayaw na ng Iran ng simpleng ceasefire lang. Matapos nitong 2 week na to, in between sila ay mag-uusap sa Islamabad. Ito po yung kapitolyo ng Pakistan, ano po? At doon ay pag-uusapan na ang pagtatapos na lahat ng uri ng digmaan. Kasi nakikita niyo yung ginagawa ng babombahin ka, babanatan mo, tapos pag ceasefire, babanat na naman. Parang likas sa kanila yung pagiging traidor at taksil. Ayaw na lang Iran ng ganon. Kumbaga, magpatayan na tayo ngayon at kailanman ay wag na tayong, parang ganon ang gusto nila. Sabi nga nila, di ba, security for all or no security at all. Yun ang issue nila. So, sa pag-uusap na to, ay kailangan magkaroon na ng permanenteng pagtatapos ng digmaan. O, yun yung una. At ikalawa, yung continuation of Iran's control over the Strait of Hormuz. Bakit? Geographically speaking, kanila naman ho yan dahil nandoon sa kanilang baybay dagat. At syempre, kasama rin naman yung kaborder nila na Oman. So, dalawa ho silang mangangalaga dyan. Ikatlo, recognition of Iran's right to uranium enrichment. Bakit po? Kasama naman sila dun sa NPT Treaty. At doon po sa NPT Treaty ay pinapayagan po yung mapayapang paggamit ng uranium enrichment. Para saan? Doon po sa kanilang solar energy,
yung pong kanyang mga nuclear plant para ho sa elektrisidad. Hindi ho para sa armas mapamuksa. Kasi ayaw mo kaming magkaroon yan, pero kayong Amerika at Israel, merong nuclear weapon. So tingnan nyo yung ipokrasya ng mga ungas na yan. Ano po? Ikaapat, lifting of all primary sanctions. So pagtatatanggalin mo na yung mga sanctions sa amin. Ikalawa, yung secondary sanction, tanggalin mo na rin yan. Yung pong anim, termination of all United Nations Security Council, lahat to ng mga Security Council na kaya ho na isa batas ay sa pangsusulsol at pangungulit ng Amerika at Israel ay i-terminate na. Ikapito po yung termination of Board of Governors. At natatandaan nyo itong kagaguhan dito sa ginawa nila sa Gaza, re-reconstruction, magkakaroon daw ng Board of Governors. That's idiotic. Matapos mo wasakin yung bayan na yon, tapos kayo rin ang mamumuno. So, wala na ho yan. Dahil ang Palestinian issue ay i-resolve ng mga Palestino mismo. So dito po sa number 7, tingin ko ay kapaloob na usapin dito ay yung independent Palestinian state na isa din po sa pinaglalaban ng mga kapatid na Iranians at yan po ay nakasulat mismo sa kanilang saligang batas. I-google nyo po, ano po. Yung pong walo, syempre, yung pong tinatawag na paid compensation for Iran. Yan po yung tinatawag na war reparations. Di ba? Tingnan nyo World War I, World War II. Yun yung mga aggressor ay pinagbabayad doon sa kanilang mga inabuso at mga sinaktan. Yun po yung issue dyan, no? Dahil binasak mo ang aming mga infrastruktura, dapat lang na magbayad ka. Di po ba? At the same time, dahil talunan ka naman, no? Yun po yun. Yung pumpang Siyam, ito yung sinasabi nga natin, strategic defeat na makano at unti-unti na nilang pagbagsak, no, bilang isang imperyo. Sila po ay dapat na mag-withdraw o magsilaya sa buong Persian Gulf region o Arab region or Middle East or West Asia, kung ano man yan. Kasi ang tanong, ano ba pinaggagawa nyo yan? Sinasabi mo, hindi mo kailangan ng Strait of Hormuz. Kayo ay oil dependent, kayo ang makapangyarihan, o hindi, hindi, back off, lumayas na kayo dito. Anyway, lumayas man sila o hindi, wala na rin naman hong babalikan dahil lahat to ng kanilang mga base militar at mga instalasyon ay pinagbobomba na ng Iran. Ano po? Katunayan, yung mga sundalo nila ay mga nagtatago na sa mga civilian hotels. Di ba? Kaya di ba nung ikaapat na araw ng digmaan, may pumuna sa Iran, bakit daw binomba yung isang hotel? O nung nalaman ng totoo, may mga good time ng mga Amerikano doon. So hindi na siya civilian entity. It is now a legitimate military target. Ano po? And then yun nga po, yung number 10, ending the war on all fronts. Yung pong gera dito sa Lebanon, dito po sa Gaza, ay dapat tumigil na rin yan. Siyempre damay din doon po yung mga kapatid na Houthis dito sa Yemen, yung mga kapatid natin sa Iraqi resistance faction, ano po. Pero immediately, umepal na naman to sila sa Netanyahu, itong Israel. Talaga mga utak, mga warmongers at war freaks. Hindi raw kasama yung Lebanon. Ganun. I-derail mo ang stocks na yan, kung naman tawag mo dyan. Dahil sinabi ng Prime Minister po ng Pakistan, kasama sa pinag-usapan ang Lebanon. So kung hindi mo siya isasama, paano tayo mag-uusap ng kapayapaan kung nagpapatuloy ang bombahan natin sa southern part ng Lebanon? Hindi rin naman iiwanan ng Iran ang kanyang mahal na mga kapatid na Hezbollah. So tingin ko dapat itong si Lolo Trump mo ay pagbabato kanya si Netanyahu. Ngayon ko ilabas naman ni Netanyahu yung Epstein file at yung mga sex tapes, ano po, sana mabigyan tayo ng link. Joke lang no? Bahala na sila mag-away. Kasi kung hindi ito magkakaigi, magpapatuloy yung digmaan at tingin ko hahantong ito sa tuluyang pagkawasap, pagkabura sa mapa ng Israel na isa namang pekeng estado. So yun lang mga kasama, no? Sabi ko 10 minutes, 14 minutes na ito. Ako po ay labis-labis na nagagalak dito sa tagumpay na ito ng mga kapatid na Iranians at maililista nyo na sila sa listahan ng mga bansa na tumindig at lumaban kontra sa kolonyalismo, imperialismo
neokolonyalismo at Zionismo. Kasama na sila ng mga kapatid na Irish na lumaban sa British colonialism, British Empire, sa mga kapatid po na Cubano, sa mga kapatid na Vietnamese, sa mga kapatid na Palestino, at sa lahat po ng resistance forces sa buong daigdig. No? So, tulad po ng aking sinasabi ay walang libreng kalayaan. Ito ay pinagbabayaran. Ano po? So, Viva Iran and long live the resistance. Mabuhay po kayo. Tuloy po ang himagsikan sa lahat ng larangan. Padayon to the death. Yabado up to the max. Padayon, may pag-asa. Mabuhay po. Paalam. Hanggang sa muli po.